Hello mga ka-Gerdmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin naman sa inyo. Kaya yan mga ka-Gerdmates, no? Ito nga ang video na to ay para ito sa mga inaatake ng anxiety, ayan, at ng panic attack. Ayan nga po, no? Dahil yung iba, yung mga nagkaroon ng GERD, ay nakakaranas na po sila ng ganyan. Kaya yan. Pero, ang ituturo ko lamang sa inyo, ito ay base sa aking mga naranasan at nagawa ko at effective naman talaga. Kaya naman mga ka-Gerdmates, ikwento ko muna, no? Kwento, ayan. Kasi dati, nung may sakit pa ako, o kahit wala naman na akong sakit, no, minsan nararamdaman ko pa rin, no. Kasi dati meron akong GERD, no. Yan, para sa mga bago pa lang sa hindi nakakaalam, ako ay nagkaroon ng sakit na GERD 2017 hanggang 2019. Ayan, at may anxiety. Ayan, at may panic attack ako. Kaya yun, no, nababalisa ako, tapos nagpapanik ako. So, matindi po yun. Iba-ibang klase talaga yung mga nararamdaman ko. Kaya yun. At yun na nga, no. Yun. At yun na nga mga ka-Gerdmates, no, ang nangyari sa akin. Ayan. Nung ako ay kasagsagan na may ganyan pa akong nararamdaman, syempre nanay ako. Ayan, hindi maiwasan na minsan may mga meeting sa school. Ayan, no. Di ba mga ka-Gerdmates, no, dahil nga nasa ganyan tayo na sitwasyon, parang takot tayo. Ayaw na natin lumabas ng bahay. Kaya yan, pero wala akong magagawa kasi kailangan ko pumunta ng school. Ayan, so, nung pumunta ako ng school, may nangyari na okay naman ako. Pero banda doon, nasa may pinaka okay na lahat, nakaupo na lahat, no? Relax na ang lahat. Nakikita ko, sabi ko parang ang daming tao. So, unti-unti, yun yung nireklamo ng isip ko, parang ang daming tao. Yun nireklamo ng isip ko. Tapos maya-maya, parang hindi na ako mapakali, nag-isip na ako. Bumigat yung pakiramdam ng dibdib ko. Ayan, kasi una muna, mag-aalala ka muna, no? Dadaan mo na si anxiety. Ayan, no? Mag-aalala ka muna, mababalisa ka, mag-iisip-isip ka. Pero pag unti-unti, hindi mo na siya nakakayanan, yung parang nag-overthink ka na, no? Ando doon na yung pinapawisan ka, nilalamig yung kamay mo, na nagsishakey-shakey, di ba? Tapos, yung paa mo, yun eh. Tapos biglang, yun na, bibigat bigla yung dibdib mo. Yun kasi, sobrang hirap talaga. Lalo na pag, ayan na, nagpanik ka na. Ang bigat sa dibdib. Para kang, yung pakiramdam ng puso, parang lumalaki. Pero hindi po lumalaki yung puso na yun. Ayun, no, pakiramdam natin yun. At yun yung naiisip natin, no. Baka inaatake ako sa puso, ganyan, yung mga ganong nararamdaman ko, nahihirapan ako huminga, ang tigas ng sikmura ko, tapos nakakaramdam ako ng hilo, ganun yung nangyayari sa akin sa tuwing may meeting sa school. So, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tulong. Sobrang nakakahiya yun, no? Pero dati, hindi ko magawa yun. Yung manghingi ako ng tulong yun. Dahil sa ganung pakiramdam ko, humihingi ako ng tulong. Sinasabi ko, kuya, tulungan mo ko. O, ganyan, ate. Kasi nakakaramdam ako ng hilo. Ayan, no? Tapos yun. Relax. Hanggang makalabas ako ng room o makalabas ako ng building. Pag makalabas ako, so, parang gumiginhawa yung pakiramdam ko. Pero, hindi maalis sa isip ko na, ayan, nakaginhawa na yung pakiramdam ko. Tapos, maya-maya, maaano naman ako, maiinip ako. Alam mo yung parang ayoko nang matagal, maiinip ako. So, pag mainip ako, ayan na, unti-unti yung paa ko, parang nag-shake na yung paa ko hanggang sa ayoko na talaga. Yun, naaatakihin na naman ako, magpapanik na naman ako. Ganun yung mga nangyayari sa akin. Pero, ito, yung mga nakikita ko din to sa mga reels, ayan, sa TikTok, ayan, no, nakakatulong din naman sila. Ito, syempre, pag first time ko pa lang yan, tulad yan, nandito na kami sa Bacolod, ayan, no, di bali, may kami, kukuha na ng Bacolod, kukuha kami ng card ng anak ko, na siguro, last year, nararamdaman ko, pero okay na ako mga ka-Gerdmates, no, kasi okay naman, na magaling naman ako sa GERD ko. Kumbaga,
Pag meron akong gagawin na mga first time pa lang, mga ganito kumare, first time ko pa lang pumunta sa room o first time ko pa lang pumunta sa lugar na to. Ayan, so first time ko pumunta sa school na yon at first time ko kukuha ng card ng anak ko. Ayan, sa school na yon. So, hindi ko pa kabisado eh. So, umupo ako, mamaya, sabi ko, naiinitan ako, ang tagal, alam mo, parang nababalisa na ako, naiinip na ako, no? Ayan na, tapos yun na. Sabi ko, ang tagal hanggang sa, nahihirapan ako huminga. Bago lang, last year lang yan, mga ka-girlmates, no? Tapos yun, sabi ko, ang tagal, nakakainis, sabi ko, sa isip ko. Sabi yun na, lumabas ako ng room, hindi na ako nakinig ng meeting, ayan. So, edi, sa pinaka paulit-ulit na nangyayari, sabi ko, gawin ko yung magdala ko ng ice. Yan. Nagdala ko ng ice. Pumunta ako ng room. No? Nag-meeting na naman. Ayan. May dala akong sariling ice. Ayan. Ganito po yung ginawa ko ha. Makakatulong po ito sa atin, sa inyo. Hanggang ngayon, pwede ko pa rin naman siyang gawin, lalo na sa mga first time pa lang na mga lugar na pupuntahan ko kasi nakakaramdam po talaga ako ng ganyan. Yan, ito. Ang ginawa ko, nung nasa school ako, syempre meron naman nabibilihan ng ganito, yung mga iniinom. Ayan. Bumili ako ng siguro melon. Yan, melon. Tapos may ice yun. So sabi ko sa anak ko, bili ka pa ng ice cube. Lagyan mo ng ice to, punuin mo. So yan. No? Dahil meron na ako nito, ang ginagawa ko habang may meeting, habang nakikinig ako, ginagawa ko nakaganito yan. No? Iniihip-ihipan ko siya. Kasi pag inihipan ko siya, bumabalik sa akin yung lamig. Ayan. So, alam nyo mga ka-girlmates, nakaka-relax po. Nakaka-relax talaga. Sabi ko, wow, ang tagal ng meeting pero hindi ako nainip. Hindi ako tumayo sa upuan ko. Nakaupo lang ako hanggang sa matapos yung meeting. Ito lang. Ang ang ginawa kong libangan para mawala sa isip ko kung ano yung papasok bigla, tapos bababalisa ako hanggang magpapanik na naman ako. Ayan. So, ito lang. Ice. Ang ice talaga po, nakakatulong siya. Nakakapagpa-relax siya ng alam mo yun, pag nagpapanik ka, kailangan may ice. Ayan. So, ang gagawin, ihip. Habang hawak mo siya, syempre napipil mo yung lamig. No? Napipil mo yung lamig, so iihipan mo. Ayan. Tapos, pwede rin siya inumin, syempre, no? Ayun, pwede rin siya inumin, no? Kaya mga girlmates yun. Kung halimbawa wala ka namang GERD, pero nasa ganyan kang sitwasyon na may anxiety disorder ka, no? At may panic attack ka, ayan. Maganda po talaga yung ice sa tuwing inaatake ka, nakakapagpa-relax po talaga siya. Ayan, no? Ano ang sarap sa pakiramdam kasi ang lamig. Malamig siya. Ayan, oh. Ito po talaga. Ilang beses ko na to ginawa, no? Ilang beses na ako kumuha ng card ng anak ko. Nakatulong po ito sa akin. Pero ito, itong 2024, nagkuha na po kami ng card nung Friday. Okay naman na ako. Ayan. Kasi hindi ko na first time puntahan yung lugar na yon. Ayan. Hindi ako nagdala ng ice, wala. No, hindi ako nainip kasi hindi ko na first time yung pagpunta doon. Pero pag meron akong lugar na pupuntahan na first time ko pa lang siyang pupuntahan, titignan ko, ibabalita ko sa inyo kung mararamdaman ko pa yung ganong klaseng pag-atake sa akin. Kaya yun. At isa pa, ayan, meron pa akong isang ituturo sa inyo. Kaya yun. Ito nga, yung mga nakaraan lang, yan, this year lang din, kasi nga, personal basta personal na yon, hindi ko na siya ikikwento sa inyo. Medyo nag-overthink lang ako. Syempre, habang naghuhugas ako, so, madaming pumapasok sa isip ko. Ayan, pagkatapos iniisip ko, ayun na nga, hindi ko na sasabihin. Pagkatapos, naramdaman ko ang bigat ng dibdib ko. Nahirapan na akong huminga, nilalamig na ako at pinagpawisan. Ayan. Ang ginawa ko, pinindot ko to. Kasi yan yun yung mga napapanood ko sa Reels, pati sa TikTok. Ayan, pamparelax.
pag inaatake ka, no, ng panic attack mo. Ayan, to. Pindutin mo siya. Ayan, pinindot ko to matagal. Ayan, oh. Pinindot ko lang siya. Mga 5 minutes, okay na. Basta ma-feel mo na na-relax na, na-refresh na yung isip mo. Ayan. Habang pinipindot ko to, nung time na yon, nung inatake ako, habang pinipindot ko yung dito ko, nagpipray ako. Ayan, sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Ayan, in Jesus' name niya. Yun talaga, yun ang pinakamaganda eh. Pag meron kang ginagawa ng pampakalma, samahan mo rin ng panalangin. Kaya para mas lalong effective. Kaya yan. Ito, pindutin lang ninyo to kasi yung isip nyo, yung napopokus dito, napopokus yung iniisip nyo, yung gumugulo sa isip nyo. Tapos pag pinindot nyo to, mapopokus, mabuburay kung ano yung sanhi ng pag-atake. Kaya yun naman mga ka-guardmates, no, maraming salamat sa inyo. Kaya, kung halimbawa, magtatanong kayo sa akin, ako ay, okay na po ako. Okay na ako sa guard ko, lahat kinakain ko na. Ang favorite ko pa nga sa usawan ay maanghang. Okay na po ako ka-guardmates. Pero, ang anxiety tsaka yung panic attack ko, wala na talaga eh. Wala na siya. Pero, dumarating siya na, yun na nga, isa na nga talaga, totally wala na talaga siya. Pero hindi ko talaga siya na nararamdaman. As in, gusto kong sabihin sa inyo na, okay na ako. Kasi dati, araw-araw ako inaatake ng anxiety ko, ng panic attack ko. Araw-araw talaga ako inaatake niyan. Pero ngayon, siguro mga 2022 hanggang 2024, okay na ako. Hindi na ako inaatake araw-araw ng anxiety tsaka ng panic. Pero, this year, no, medyo naramdaman ko lang siya sa tuwing merong taong gusto maglagay ng sama ng loob sa akin. Ayan. So, kasi ako gusto kong masaya ako. Kasi nga nanggaling na ako sa ganyang pakiramdam eh. Sa ganyang sakit. Ayan, no? Gusto ko lang maging masaya ako. Kaya, gusto ko talaga masaya. Pero pag halimbawang may tao na gustong sirain yung damdamin ko, nakaka-epekto siya sa isip ko. So, gusto ko masaya lang ako. So, ang nangyayari, kailangan kong ayusin yung sitwasyon. Ayan, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, meron akong customer na sobrang pangit ang ugali niya. Ayan. Talaga, oo, totoo, pangit talaga na ugali niya. So, ayun, nag-I love you ako sa kanya at nag-sorry ako sa kanya. Ayun, no? Pero wala naman akong kasalanan. Siya naman yung may kasalanan. Pangit lang talaga ugali niya. Kaya yun. So, nung nag-I love you ako, nag-sorry ako, naayos na. Yung pakiramdam ko. Gumanda yung pakiramdam ko. Kaya yun, kailangan natin iwasan yung mga taong negatibo. Ayan. Tapos, nararamdaman ko yung anxiety ko tsaka yung panic attack ko pag yung first time ko lang, yung lugar na mapupuntahan. Ayan. Tapos, ayun na. Di bali, pag mga pangalawang beses ko na siya mapupuntahan, wala na. Ayan. Pero ito, mga ka-guardmates, halimbawa ito, malapit na naman yung November, pag meron kaming lugar na pupuntahan, babalitaan ko kayo. Ipopost, magbablog ako, sasabihin ko sa inyo kung may naroon akong nararamdaman o wala. Ayan. Kasi parang okay naman na ako ngayon dahil nga kahit saan-saan na akong nakakapuntang bahay, kung sino-sino mga tao yung mga nakakausap ko dahil ako nga ay nag-home service. Kaya yun, no, nag-home service ako, yun yung trabaho ko. Meron akong serbisyo na ginagawa sa kanilang mga, yun. Nag-home service ako ng manicure, pedicure, nail extension, foot spa, ayan, mga ganun. Kaya yun. At yun na nga mga guardmates, kaya yun makakatulong sa inyo yung eyes at yung pagpindot ninyo sa dito nyo. Kaya yun mga guardmates, maraming salamat. God bless you!